sa amin. So, mas ngayon na sinasabi yung paghatol na ng Diyos na. Sabi po tayo sa nandun na po tayo sa kabanatan yung paghatol ng Diyos at kaya hapon na po tayo sa isang tao na sinasabi yung kaya may ibig sabihin po yung mga sinasabi nyo pinapaliwanag sa amin. Yun na po yung pagtuloy para sa amin kung saan pa kami nararapat, kung sa taas ba o sa baba. Kasi yung timbangan po kasi ang mali. Kaya nga, pinapa tayo dito malaya kasi so, kung saan tayo patulong, kung sa masama ba o sa mabuti. Ngayon sa paghatol ngayon, sa oras na mangyari na yung hatol, kapag pitong amanay, bubuhos na lang kung na ibibigay ni Ama yung hatol para sa amin. Alam mo, issue na hatol. Hindi ang Diyos. Dahil, isipin mo ang lahat at nakikita mo dumating na mga sakuna sa kanila, sulong mo, ang lumapit sa kanya at naniniwala sa kanya, siya ba natupong ang tahanan niya? Hindi. Yung hatol ko, yung kumuhayo, yung mga tao naniniwala sa baba. Dahil siya rin ang natahatol, siya ang kumukuha na dahil marami na ang sumunod sa kanya. Inusulan nila ng Diyos. Sino ba ang iligtas ng Diyos? Ang naging tapat sa Kanya. Yung kinuwala, tinatawaran niya ang Diyos. Mayroon ba? Katulong sa Kanya. Sino may alit dito sa lupa? Hindi Diyos ang Diyos. Ang Diyos sa taas. Kung tumawag ka sa Kanya, ililigtas ka niya. Ang sabi ni Diablo, kukunin ko na, babawin ko na ang sumusunod sa akin. Kung tayo ay tumapit sa Kanya, siya ang bahala sa akin. Dahil siya ang paraiso, walang hirap. At doon, ang paraiso, kaligtasan ng lahat. Sino pumapatay? Ang Diyos ba? Ang Diablo. Lahat nandito sa mundo natin. Ang may-ari dito, ang Diablo. Kasi malakas nakakabit natin sa Kanya. Isang na, kung ikaw ay magtatapo at nagmumura at naninira, kayo ugali yan. Kung ikaw naman mo para sa Kanya, ang lagi mo isipin, Ama, patawarin mo sila, hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Yun, para sa Kanya ka. Dahil hindi mo sila pinapansin, pabayaan mo sila. Dahil hindi mo linya yan, linya nila dyan sa baba. Ang linya mo sa taas, kung gusto mo maligtas ka, sa Kanya ka tumingin, huwag ka tumingin sa ilalim. Dahil ang tinanong mo sa ihid, may iyong kinausap, sabi niya, saan ang Diyos? Sabi niya, nandito, sa lupa. Sabi mo, ang Diyos ko ay sa langit. Ang Diyos ko ay yuyuko sa akin. Bakit? Kung hililing tayo sa taas, Ama, gabayan mo ako at tulungan mo ako. Ano bang tingin mo sa akin? Pataas pa, payuko. Kasi sa langit siya, yuyuko siya pagka. Huwag ka mag-alala, gabayan pa kita. Nandiyan ang nangyayari ang gawa ng Diyos. Okay? Ngayon, sabi niya, sa akin, tama po naman. Sino ang nag-alay dito sa lupa? Anong Diyos dito? Ang Diyos ng samahan ay marunong gawa mabuti sa panangulit ay kukunin mo niya dahil siya ang kasamahan. Yung iyong kabuhian na gawa niya sa panangulit, kasamahan pa rin dahil bubuhay ng isip ninyo ang lahat ng bagay magandang gawin ninyo at kunting salita, huwag ka
sa kulungan. Yung namatay mo sa sementeryo. Ngayon, saan kayo pupunta? Kawawa ang mga anak ninyo. If kanilang kinabukasan ng mga anak nila, ang lahat dahil sa hindi nyo inisip, may Diyos pa lang, Diyos ko, patawarin mo ako kung ano man ang aking ginagawa, patawarin mo ako, Ama. At ayusin mo ang aming kaisipan, Ama, dahil ako yung ang lagi ko pag-asa. Ako ay nasa inyo, Ama. Ang sabi ng Diyos, anak, matatunayan mo ako ay nasa iyo. Ililigtas mo iyo. Ang karami sa atin, kunting salita lang, magkamdam, kahit gusto mo pumatay, gusto mo lilitisin yan, gusto lalain ito, titirisin, hindi mo alam ang inyong ginagawa. Dahil ang patutungo sa ilalim at sinayang mo pagsamantala, binigay buhay sa iyo sa buhay. Una-una, nawawala ang pamilya, ang kinabukasan ng anak. Kung ikaw ay hindi mo na kilala ang Diyos, kung nakikilala mo ang Diyos, lahat siya maiwasan yan dahil paiiwasan sa iyo ng Diyos. Inilan mo kung baba mo, ang Diyos ay sa iyo. Dahil ang lahat yan, maraming sa ugali natin, halos sa Kanya tayo laging mas malakas pa tayo sa Kanya, kontra sa Kanya. Maniwala kayo yan. Sa pagmumura natin, kaya hindi sa lugar, hindi natin inisip. Mayroon din na pumura tayo, nagagalit tayo sa kabutihan nila. Mayroon din nagagalit tayo kahit hindi, walang kasalanan, dahil nagalit tayo sa Kanya. Dahil gusto natin ay siya idalaw. Maniwala kayo yan. Dahil sa ugali, ayaw manulong ang pagbabago. O ngayon, lahat kayo, pagsamantala lang dito sa hinilang kayo ng Diyos, saan kayo matutungo ngayon? Ha? Saan kayo matutungo ngayon? Kung ilang natin ng ulo natin, wala na ang Diyos natin, saan kayo matutungo ngayon? Ngayon, ang naiwan natin, nasaan? Di kawawa. Dahil sa pagsisisi natin, wala sa una, sa huli ka na. Dahil ang uli, ang siya, ang alam nyo, dapat mabuti kayo. Ang kasamaan sa una, ang huli ay maging kung di ka nagawa at di ka kumati, maging ang kaligtasan, ang Diyos ay nasa inyo. Okay? Kung pumato na, saan ka pupunta? Sabi ng Ama, madali na ang mundo ninyo. Mahirap na natin ng 100 taon. Pagbago na kayo. Pagdating ang oras yun, ay ito na kayo. Nagawain mabuti. Iligtas yung Espiritu nyo, dahil ang Espiritu nyo walang pamalayan. Ang katawan nyo may hanggan, hindi nyo matayin siya sa Diyos. Mayaman ka, mahirap naman. Basta natutulog ka. Ang Diyos ay nasa iyo. Ginagabayan tayo ng Diyos. Amen? Pusta ginagawa natin nakaligtas. Ako, lagi ako sinasabi ko doon, Ama, kung ano ang bagay ng mga kasama ko at naglalit sa kanila, patawarin mo, naglalit sa kanila, iligtas mo. Dahil anak ninyo ko, pamilya namin din sila. Dahil iisa ang naghilang sa atin, ang Diyos. Dahil kailangan natin pagbalik sa Kanya para tayo ay sa Kanya. Alisin na ang bawat isa, puot, galit, ugali ni mga alisin nyo na habang magparaw pa. Darating na lahat, marami na, nagbabawas na.
Diablo ay mga nagilingkod sa Kanya. Maniwala ba kayo? Sino pumapatay sa ilan dito sa lupa? Ang Diyos hindi pumapatay kahit kailanman. Kung nagkasakit tayo, mamatay tayo, hindi kasalanan natin. Kasalanan, hindi kasalanan niya, kasalanan natin. Dahil hindi natin nilalala sa sarili natin. Dahil ito'y lahat, anong bagay, okay lang, pasalagaan mo sa sarili mo. At ang una siya. Dahil lahat ng bagay, naghihintay ang Diyos. Dahil gusto na ay nasa kanya tayo. Isang salita niya, Ama ko, gawain mo ako, pagtayan mo ako, na nandyan na ako. Nandyan ang iyong kawalan na siya. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Gusto, kahit anuman ang bagay, hindi mo nanalo yan basta nauna ang Diyos. Si Jesus Christ ang nauna dahil siya ang nakila natin tagaligtas. Yung sino man ang musik sa inyo, pabayaan nyo na lang, i-pray nyo na lang, Lord, gawayan mo sila, Lord, iligtas mo sila, kung di nila alam kung ang kanyang ginagawa. Huwag ka na magkamdaw, huwag mo na isipin. Ang isipin mo, Lord, kayo nang bahala. Para makarila sa isip mo, lahirap ang puso mo, matanda lahat, dahil ikaw ay freedom. Ibig sabihin nga, daya ka na, dahil lahat ng problema, at hindi mo na sa kanya. Siya lang bahala dahil sa kanya tayo patutulungan. Tama niya. Lahat tayo sa kanya tayo patutulungan. Puso ang ibig ng Diyos ay dalawa sa bilang. Dito na tayo. Mabuti, masama. Masama at mabuti. Ay masama ka, pwede ka magpago. Kung sabi ng Diyos, nakahanda ako, anak, kung ikaw babalik doon sa akin. Dahil pagmamahal ng Diyos, walang katapusan. Kahit anong kasalanan mo, at anong ginawa mo, kung nagbalik doon ka, ako ay sino ang Ama, hindi tanggapin ang anak. Dahil anak, yung nagawa mo, dahil hindi mo pa alam ang mali ng tama. Ngayon alam mo na, nagbalik doon ka na, ako ay masaya. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Kung mabuhay tayo at mga misay galing sa langit, kahit di tayo bumabasa ng Biblia, ay nakasulat din sa Biblia. Kaya tayo ay tuloy-tuloy ang ating sinasabi, kaya ng gusto ng Diyos, pagmahalan tayo, pagpapaisa tayo. Kung ating isip tayo, ang Diyos ay sa atin. Yan lang ang salita. Ama, maraming salamat ang lahat man yung mga pinarating sa akin at pinaliwanag ko sa kanila. Ama, maraming salamat. Iligtas mo sila lahat. Ang luwan, ang bagay ang nagawa nila, hindi ko man napatawarin ko sila. Dahil hindi nilagawa ko naman ginagawa. Ama, baguhin ko sila sa kanila na ang pasyon. Shout out kay Min and Brother Lord, Robert Lumingkit. iniligtas kita anak. Sa inyo lang ang pasya. Makabago ka o hindi, sa inyo lang ang pasya. Sino nag-iintay lang? Kung alam mo na ngayon, ay ikaw ay patatawarin, gawin mo na, pagbago ka na. Kung ikaw ay, alam mo na patatawarin mo, pagawin mo pa, ibig sabihin, isang suwain ka dahil hindi mo na talaga, gusto mo talaga, ganyan ba kaya magawa ng Diyos. Kung sino nakakalaw ay tinanong tayo at ang kasalanan natin, tinanong tayo, bago na tayo, tuloy natin yan dahil hindi natin alam kung kaya tayo tuloy niya. Para nakahanda tayo. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi sabi nila, pagkakawin na ng Diyos. Oo, kung nakahanda ka na, humingi ka na ng tawad. Kung sabi mo, hintay mo pa, hindi pa kayo gumawa ng kabutihan, pagkakin ng kinuha ng tawad mo, uli ng lahat. Di na ka magigtan dahil wala na nagawa ng kabutihan. Gusto kailangan natin, pabaliw, doon sa Kanya, lahat man, ano man, ang hiling nyo sa Kanya, walang posible. Ang Lord ay nasa inyo. Takilang Ama natin sa langit, ang siyang nagbigay
ng mensahe para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Iyo. Amen. Di ba tayo? Thank you for watching. Sa lahat ng tingin kay Derek TV. At sa lahat ng ano sa ating live. Thank you po sa pag-gusto sa akin. And God bless po. At maraming salamat. Maraming salamat at lagi tayo po mag-get live na dahil ganito yung gawain natin tuwing Merkulis, Biyernes at Linggo. Sharing tayo ng words of God. Yan para sa pagbabago. Freedom po sa lahat ng religion at pamilya. And then sa atin, respeto pag-ibig yan ang gusto namin. Maraming salamat and God bless po. And live na po tayo.